Hi everyone, this is Daisy and welcome to my channel. Please do not forget to like, share, and subscribe. For today's video, mag-aayos tayo ng ating arrangement. So gagamitin natin itong mga in-upload natin or nilinis nating succulent na galing din sa mga pot of arrangement. For today's video, ito ang aayusin natin yung ating grandparents pot of arrangement. So let's start. All we have to do first is uproot kung ano yung mga succulents na nandito so we can check yung soil. If healthy pa ba, may pest pa ba, do we have to put cinnamon or do we have to add more pumice kasi baka kaya hindi naging healthy yung mga sakis or cacti na nilagay natin. Actually, wala palang cacti. Yung mga sakis na nilagay natin is may problema sa soil. Pero actually, nauulanin kasi lagi itong arrangement na to dito sa may garage area. Kasi nasa pinaka-edge siya ng garage, yung plant track. So, kahit konting ulan lang, nababasa talaga siya. So, I think yun yung naging problema sa kanya. Kaya, hindi nakasurvive yung ibang saki. So, i-check ko talaga yung soil kung kailangan ka ba mag-add ng pumice stone or tumigas ba yung soil niya. Kaya, i-uproot natin lahat ng succulents na nakapat dito. Pero, gagamitin ulit natin siya. So, after natin may uproot o matanggal lahat ng succulents, babawas muna ako ng soil mix kasi feeling ko napakadami kong nagamit na soil mix at nag-uumapaw siya. Kaya pag nagdidilig, natatapon siya. So, palambutin muna natin yung soil. So, ganyan ako magpalambot. Tusok-tusukin lang natin. And then, upon checking the soil mix, yung soil mix na ginamit ko dito is yung ating usual soil mix na 50% lump soil and 50% pumice stone. So, mag-add lang tayo ng Osmocote to fertilize yung soil kasi baka nawala na rin yung nutrients kasi medyo matagal na yung arrangement na to and pangatlong beses ko na din siya inayos. So, yung una, pangalawa, last year before mag-end yung year and then this is the third time. So, I have to fertilize the soil para magbigay ng nutrients doon sa ating succulent. So first, ibalik natin yung ating Sedum adolphi and since matangkad or tall yung ating Sedum adolphi, I'm going to put it at the back part of the pot. So, pag gumagawa ako ng arrangement, wala talaga akong idea kung ano ba yung gagawin kong ayos. So, kung ano lang yung available na succulents and ornaments na meron akong makita ko o nandito sa may working table ko, yun yung ginagamit ko. So, wala talagang design, kung ano na lang maisip ko. I sprayed alcohol on the Sedum adolphi kasi lapitin ito ng mealybugs. So, to make sure lang na wala siyang pest, nag-spray lang ako ng 70% isopropyl alcohol. And then, etong sakal na to, galing din sa pot na to. So, naisip ko, since matangkad siya, itabi sa Sedum adolphi. Pero, suddenly, nag-change yung mind ko na hindi ko na lang pala siya gagamitin kasi masyadong dehydrated yung succulents na to. So, I want to pot it on an individual pot or small pot para palaguin muna siya, gawing healthy muna bago ko ulit gamitin sa arrangement. So, I just decided to put yung maliliit na Sedum adolphi sa tabi ng tall Sedum adolphi. So, naisip ko ulit na ibalik ulit pero parang hindi siya bagay kaya tinanggal ko ulit. Sabi ko nga sa inyo, wala akong definite plan kung anong arrangement ba talaga ang gagawin ko. Kung ano lang yung nakikita ko dito sa tabi ng table na pwede kong ilagay, yun, tinutusok-tusok ko lang and then kung hindi bagay, naalis ko ulit. So, I decided to put ghosty sa tabi ng Sedum adolphi para kumontras yung kulay. Kasi the Sedum adolphi is color green and yung ating ghosty is bluish gray ang color. And then, I put beside the ghosty, the tiger aloe. And then, in front of the small Sedum adolphi na 3 stems yun, I put Haworthia. And then, ayusin lang natin yung soy mix kasi yung ugat ng Haworthia is lumalabas. Kailangan nating tabunan ng soil para hindi ma-dry up yung roots. Kasi pag nakalabas yun, baka ma-dry up, sayang naman. Kasi marami siyang roots. So, I decided to put also another Haworthia in front of the ghosty and then a small ghosty beside in front of the tiger aloe and another
And I decided to put this Luella in front of the aloe. Tapos inisprayan ko muna ng alcohol yung Luella kasi nga lapitin din ito ng mealybugs. Pero naisip ko kung Luella ang ilalagay ko, mabilis mag-lash o mag-grow yung Luella, ma-outgrow niya yung aloe sa likod. So hindi ko na lang siya nilagay. Kumuha na lang ako ng isang Echeveria. Then, nilagay ko sa tabi nung aloe and nung Sedum Adolphine na 3 stems. Tapos, tinanggal ko ulit yung aloe tsaka yung ghosty kasi may nakita ko ditong cuttings ng Big Echeveria. Yun ang nilagay ko in front of aloe and the ghosty. So, kung makikita nyo sa video, ang ganda nung pagka-bluish gray nung ating ghosty. And then, meron ako ditong twirl pero parang hindi rin siya bagay. So, ang kinuha ko na lang is yung ating Anacampserus na very, very, very dehydrated. So, makikita nyo mamaya sa closer look kung gaano siya ka-dehydrated. So, i-close up ko pa rin yung video kahit na dehydrated siya. And tomorrow morning, I will water it na. Hindi ngayon kasi medyo nagalaw yung roots niya. Baka natatakot ako na magmashi. Kaya tomorrow morning na lang ako magmo-moist. So, moist lang, hindi dileg, para lang, makarecover na yung ating Anacampserus. So, ayan, naglagay din ako ng haworthia doon sa may tabi ng Anacampserus and then isang Echeveria doon sa may harap ng Big Echeveria and then meron ako ditong maliit na baby ng haworthia. So, hinahanapan ko siya ng peso kasi maliit. Pwede mo siyang isingit kahit saan. And then, nagdagdag ako ng soy sa gilid ng pot kasi medyo kulang. Tapos, tinanggal ko ulit yung maliit na Echeveria kasi parang nakalubog siya. And then, nag-add pa ako sa gilid ng Sedum Adolphine ng ghosty pa rin. So, bluish gray din yung color. So, maganda rin yung pagka-contrast ng color ng Sedum Adolphine and Ghosty. So, yung Ghosty, madali din siyang buhayin. Yun nga lang, madali siyang mag-stem rot, lalo na pag nasa rain or shine area. And, lapitin din siya ng mealybugs. Pero, kahit na dehydrated yan, tapos nagka-roots na siya, madali siyang ma-hydrate. At saka, mabilis din magka-baby ang mga Ghosty. Basta tanggalin mo lang yung lower leaf, tapos clean cut yung ginawa mo, magpo-produce yun ng baby. So, we're finally done. Let's have a closer look of the arrangement of the grandparents that we have made today. Enjoy watching!